Hey mga brods, isa si Tony Bishop ngayon sa mga gustong ipalit kay Jordan Adams mga kabrods. Pinag-iisipan pa ito ng SMB. Kung kilala nyo rin naman ng SMB, hindi ito mapapakali ng isang import lang sa isang season. Palit ito ng palit, kaya itong si Tony Bishop balak nga nilang kunin nito mga kabrods. After nitong makuha ng Ginebra last year nung pamalit kay Justin Brownlee mga brods, talagang explosive. Ito pong si Tony Bishop, hindi talaga niya binibigo ang isang kupunan mga kabrods. Kaya ito pong SMB gusto nilang kunin dahil ang Ginebra syempre may contact dito kay Tony Bishop. Lalong-lalo ng SMB ay hawak rin naman ito ni Boss Al Francis Chua. Sa ngayon kasi nasa Vaqueros de Bayamon, ito pong si Tony Bishop sa Puerto Rico na naglalaro mga brods, at yun nga inaabangan at inaantabayan ng SMB yung kanyang kontrata dyan. Dahil syempre bilang isang reservang import, kailangan din clean ka sa iyong kontrata, pwede kang kunin ng SMB. Dahil ito pong SMB ngayon nag-aalangan pa sa kanilang standing ngayon sa Group B dahil nasa bottom 3 sila mga kabrods. Kailangan din umangat-angat ng SMB dahil syempre hindi na rin biro yung bracketing dito ngayon sa Governors Cup 2024. Kaya ito pong si Tony Bishop, di hamak naman na kaya na itong gumawa at pumuntos ng mataas mga kabrods. Sabi nga nila, yes, naka 50 points plus ito pong si Jordan Adams kamakailan lang, 'di ba? Pero sabi nga nila parang hindi daw ganoon ka-explosive. Nakikita ko sa mga comments niyo mga brods na mababa ang talon nito po ni Jordan Adams. Kung makikita niyo rin naman sa highlights, yes, medyo mababa nga lang ang kanyang vertical, pero effective din kung umiscore ito. Pero kung babasihan mo na lang sa athleticism pati sa scoring, ay kay Tony Bishop ka na mga kabrods, mabilis pa. Ito pong si Tony Bishop at talagang may patunayan na dito sa PBA from Meralco to Barangay Nebra San Miguel ay talagang yung kanyang chemistry sa isang kupunan ay sabi nga nila ay madaling pakisamahan. Ito pong si Tony Bishop, wala talaga itong attitude at talagang straight ballin lang ito kung maglaro mga kabrods, at yun nga kayang-kaya niyang palanunin ang isang kupunan. Ang Ginebra nga ay kahit papano, di ba, napapaangat ito ni Tony Bishop kahit walang Justin Brownlee. How much more ang SMB na magandang lineup talaga mga kabrods. Nandyan pang 8-time MVP na si Junmar Fajardo. Kailangan lang din talaga ng SMB yung import na kayang umiscore mga kabrods sa labas, dahil kung puro ilalim ay syempre masasapawan na yan ni Junmar Fajardo mga kabrods. Kaya ang maganda yung scorer na ganito ni Tony Bishop, and subok na. Pero syempre minomonitor pa nila ito pong si Jordan Adams mga kabrods. As of now naman okay rin naman ang kanyang pinapakita, pero sa mga past few games din ng SMB hinahanap nila ang isang Jordan Adams mga brods. Ang kailangan lang ni Adams maging consistent siya para hindi siya mapalitan. Pero yun nga, kapag naging inconsistent na siya ay kilala rin naman natin ang SMB. Kung SMB fan kayo mga brods, papalitan at papalitan yan. Kaya isa si Tony Bishop sa mga nakalista ngayon sa SMB, pero ito ay hindi pa sure rin mga brods dahil inaaral pa ng SMB kung ano yung magiging kontrata niya dun sa Puerto Rico. Kailangan maging clean ang kanyang kontrata para makuha ito ng Birmen. Ay alam na naman natin, ito pong SMB hindi rin ito basta-basta magpapatalo ngayong season after nga silang matalo ng Meralco Bolts last season sa All Filipino Cup 2024. Kaya ito na ang SMB, gusto nang umarangkada ulit at gusto makuha ang Governors Cup 2024 title mga kabrods. Kaya itong si Tony Bishop para sa mga brods, kung Meralco nag-fit siya, kung Ginebra nag-fit siya, syempre kayang-kaya rin niyang mag-fit sa SMB dahil para kang merong Justin Brownlee sa iyong kupunan. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. At Tony Bishop will be back soon. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Napanood nyo ba yung Blackwater Bossing kamakailan lang versus Barangay Nebra San Miguel? Ito pong si Cedric Bearfield ay talagang kinana niya yung 4 points shot mga kabrods para ma-stretch ang lamang sa 7 mga kabrods, dahil 3 na lang kalamangan, kaso hindi nga ito na-depensahan ni Ralph Koo. Di nagkaintindihan sa switch mga kabrods, kaya galit na galit si Coach Tim Cone, at yun nga natalo ng Blackwater ang Ginebra led by King na import ng Blackwater, at si Cedric Bearfield naman naka 13 points dun mga kabrods. Pero kung mapapansin nyo sa pagkatira ni Bearfield ay nag-gesture pa ito ng night mga kabrods. Kung napapanood nyo si Stephen Curry ay ganito yung mga gestures niya kapag nakakatira siya ng tres
mga kabrods. Kaya ito ay pinamukha niya sa Ginebra na kayang-kaya nilang talunin ito pong powerhouse team na Barangay Ginebra San Miguel. At yun nga, nakatingin pa ito pong si Boss Al Francis Chua, mga kabrods. At yun nga, ginagawa pa itong meme sa Facebook page, sa mga social media platform, mga kabrods, na ito pong si Boss Al ay nakatitig kay Bearfield at balak nga niya daw kunin ang isang player na katulad na ganito, mga kabrods. Grabe rin confidence na ito ni Cedric Bearfield after niyang ma-dagger yung 4 points shot na yun, mga brods, tapos sinenyasan pa niya ng ganon ang Ginebra. Kaya ito pong si Boss Al, hindi natin alam kung nagagalit ba or nag-o-observe siya na gusto na niyang kunin next season ito pong si Cedric Bearfield. Second pick ito ng Blackwater Bossing, kaya napapatunayan naman ni Bearfield na worthy siya dito sa kanyang kupunan. Kaya ito pong si Boss Al at ang Ginebra, mga brods, alam ko nakatingin na at nakaantabay na sa performance po nito ni Cedric Bearfield, mga kabrods. And kilala rin naman natin ang Ginebra. Gustong-gusto nila yung mga superstar, yung mga top picks ng mga farm teams dito sa PBA like Blackwater Bossing. Bigyan lang yan under the table, kayang-kaya na yan proceed dun sa trade negotiation, di ba, mga kabrods? Like itong si Cedric Bearfield, magaling din na player, mga brods. Bata pa, athletic, 6'3 or 6'4 din ang height nito as a point guard, mga brods. Malaki-laki siya at yun nga ang gusto ni Coach Tim Cone, yung mga tall point guards na, mga kabrods, diba? Nag-evolve na rin yung basketball natin sa Pinas, lumalaki na rin yung mga guardia natin, mga brods, para sa gilas, prepared tayo. And like itong si Cedric Bearfield, mga brods, masusubukan din ito sa mga All-Filipino Cup kung talagang mapapatunayan niya na kaya niyang talunin yung mga powerhouse team. Dahil kung di siguro magte-33 points yung king na kanilang import, siguro mahirapan talaga ang Blackwater dito. Pero syempre, panalo na a win is a win, and si Cedric Bearfield ang nag-clutch dyan. Kaya ang isa sa mga gusto ni Boss Al Francis Chua, yung mga ganitong player na clutch player at bata pa. Bali-balita nga gusto rin ng Ginebra na mag-rebuild na ng panibagong lineup dahil yung mga ibang players neto ay ganito, katulad ni L.A. Tenorio, yung general ng Ginebra, ay nagkakaedad na at yun nga, mga bros, ilang taon na lang din matatapos na rin yung serbisyo ni L.A. sa Barangay Ginebra San Miguel. Kaya diba kinuha nila si RJ Abariento sa draft, mga kabrods. Kaya ito pong Ginebra, kailangan din nila umangat dito sa Group B dahil nag-alanganin pa nga sila sa bottom 2 or bottom 3 rin ito pong Barangay Ginebra. Kaya kailangan wag silang padalos-dalos every game. Pero ito pong balita kay Cedric Bearfield, mga brods, bilang isang second pick ng Blackwater Bossing, kayang-kaya na nilang kunin yan. Dahil hindi naman ito first pick. Yung first pick lang kasi yung mga hindi mo na pwedeng kunin ng ibang kupunan dahil sa rules yan ng PBA, isang taon muna bago ito ma-trade sa ibang kupunan. While itong si Bearfield, second pick lang din naman ito ng Blackwater Bossing, kayang-kaya na yan ng Ginebra. Ang kaso nga lang, masyado pang maaga para kunin nila ito pong si Cedric Bearfield. Kaya komentong mo lang ang opinion mo dito, mga brods, Cedric Bearfield namamata na ni Boss Al Francis Chua. Kaya komentong mo lang ang opinion mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is our rated highlights. Yun lang, I'm out.